Ultimo karne ng palaka, bistadong ibinebenta sa ilang negosyong ni-raid sa Parañaque. Nakatutok si Dano Tingkungko. Unang punteriya ang isang Chinese grocery sa Tambo, Parañaque. Ang nag-inspeksyon mga taga-National Meat Inspection Service at Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture. Pagtingin sa mga freezer, may mga karne ng manok galing China. Bawal daw itong ibenta sa Pilipinas. Lahat po ng poultry product at saka pork product na galing sa China is pinagbabawal po sa Pilipinas. So dahil po ito po may mga, pwede po sila may dalang sakit katulad ng ESF at saka bird flu. May mga karne ring ayon sa NMIS nirepack pero hindi malinaw kung saan galing. Ayon sa isang kawani ng grocery, binili nila sa isang supermarket ang naturang karne. Ganito i-repack nyo, lalagyan nyo ng ganito. Kasi po hindi mababasa. Sandali. Sigurado ba kayo yung nilagay yung date, yan yung nasa box? Pagpalagay na po. Hindi nga, sigurado ba kayo? Hindi po. So, nag-i-inspect ako dito. During my time na nag-i-inspect ako. Bago ang pandemic. Ang recommendation ko, kung sinong supplier nyo, pag-produce nyo na meat. Yan. Nang tingnan ng mga meat inspection certificate, Meron sila na-present sa atin na meat inspection certificate. So it turned out na ito po ay fake po. Ang nakalagay po, na-verify natin na nakalagay sa San Simon, pero po ang pangalan po nasa NCR. Wala pong yung meat establishment na nakalagay sa MSC nila ay hindi po wala po dito sa NCR. mga ipinagbabawal ding karne ang nakuha ng NMIS sa isa pang Chinese grocery sa Barangay Tambo at sa isang Chinese store sa loob ng isang mall sa Parañaque kung saan may nakuha ring karne ng palaka. Tumangging magbigay ng komento ang isang itinurong namamahala ng Chinese grocery habang wala namang makausap na manager sa isa pang tindahan. Patuloy pa namin kinukuha ang kanilang pahayag. Ito ang pinakahuli sa serye ng mga operasyon ng NMIS kung saan may nakukuhang mga itinuturing na hot meat o karneng kung hindi ipinagbabawal, hindi dumaan sa masusing inspeksyon. Yung black chicken, yung Peking duck, isa lang naman yung source niyan. Hindi po siya dumaan sa tamang proseso ng inspeksyon. So pwede po may dalang sakit to. Katulad yung ang reason kung bakit tayo nag-ban is dahil may mga sakit. Example natin, yung bird flu. Payo ng mga otoridad sa mga mamimili, huwag mangiming hingin ang orihinal na kopya ng Certificate of Meat Inspection sa bibilhan ng karne. Rights po yon ng bawat consuming public na hanapin kung saan galing, kung ano yung kinakain niya. So dapat po nakapost po siya doon sa nung nakikita ng consumers. Hindi dapat photocopy. Tapos titingnan mo may accountability na person. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.